Sa video na ito, pag-uusapan natin ang matinding pinagdadaanan na training ng mga basketball players mula sa Ateneo Blue Eagles. Malasundalong training pala ang kanilang pagdadaanan. Bakit nga ba ganito ang klase ng training ang ginawa nila sa pangunguna ng kanilang coach na si Tab Baldwin? Matapos ang trahedyang yumanig sa komunidad ng Ateneo at sa mundo ng basketball, muling naging viral sa social media ang isang podcast interview ng dating Ateneo Blue Eagle player na si Mike Nieto. Sa nasabing panayam, ibinahagi niya ang umano'y matinding bootcamp at training na kanilang pinagdaanan sa Aurora sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Dahil sa pagkakatulad ng lokasyon at uri ng aktibidad sa naganap na insidenteng ikinasawi ng mga manlalarong sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Nieto, bahagi ng kanilang pre-season preparation ang pagpunta sa Aurora para sa isang disiplinadong bootcamp. Inilarawan niya ang mga pisikal na pagsubok at drills, kabilang ang paggapang sa buhangin. Ibinahagi rin niya na kabilang sa kanilang mga aktibidad ang paglangoy sa dagat bilang pagsubok sa kanilang endurance, tibay ng loob, at pagtutulungan bilang isang koponan. May ilang karanasan din sila na may kasama silang hindi marunong lumangoy. Umabot pa sa punto na si Coach Tab pa ang nagsalba ng nalulunod nilang kasama. Samantala, nagpahayag ng matinding kalungkutan at panghihinayang ang ina ni Rene Baterbonia kasunod ng sinapit ng kanyang anak. Ayon sa kanya, hindi sana niya pinayagang sumama si Rene kung nalaman lamang niya ang uri ng pagsasanay na kanilang pagdaraanan. Aniya, tila punishment ang nangyari sa training, nilagyan raw ng pabigat sa ilalim kaya nalunod ang kanyang anak. Dagdag pa niya, kung nalaman lamang nila ang tungkol sa naturang training activities, maaaring hindi na nila pinayagang maglaro ang kanilang anak para sa Ateneo. Sa panig naman ng PNP Aurora, lumalangoy sina Rene Baterbonia, 19 na taong gulang, at Divine Adili, 21 taong gulang kasama ang isa pa nilang teammate nang mapunta sila sa mas malalim na bahagi ng dagat at tangayin ng malakas na agos. Agad silang sinubukang sagipin at isinugod sa Aurora Memorial Hospital, subalit idineklara silang dead on arrival o DOA ng mga doktor. Sa kasalukuyan, ayon sa PNP Aurora, wala silang nakikitang indikasyon ng foul play sa nangyaring insidente, pero kumbisido ang netizens na mayroong foul play sa nangyari at nais mapanagot kung sino ang dapat na managot. Ano ang inyong masasabi sa pangyayaring ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Huwag ding kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel.